Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Home Beside It. For today's video guys, hindi muna Facebook monetization yung pag-uusapan natin, pero related pa rin ito sa Facebook monetization. So parang naguguluhan kayo guys. Well, alam niyo naman, si Facebook ay nag-launch ng mga bagong monetization at ito na nga po yung affiliate partnership or collaboration po ni Shopee tsaka po ni Facebook. So ngayon, pag-uusapan natin, ang dami na din po kasing na-invite dito sa affiliate partnership program. Under din po yan kay Facebook. So papakita ko sa inyo saan ba siya makikita. Punta tayo sa Facebook. Open ko lang dito para may idea kayo. Ayan. So from Facebook, punta tayo sa may ibaba. Ito nga po yung affiliate partnership. Wherein sa mga newbie or wala pang idea, ito po yung way po natin para kumita po ng extra gamit yung ating video or content sa mga produkto na gusto nating i-showcase or i-offer sa ating mga audience or followers. In exchange, once na nag-purchase or nag-click sila ng link ninyo na nilagay nyo dyan, dahil po kayo ay affiliate partner na din ni Shopee, pwede po kayong mag-gain or mag-earn ng commission. So yung commission is depende po sa seller. Like for example, yung isang produkto na to ay nagkakahalaga ng 1,000 pesos. Okay? Sabihin natin, yung pinakamababang commission dito is 10%. So, meron ka kagad, magkano ulit sabi ko? So, 1,000, so 10% is 100 pesos. Diba? So, ganun po nag-work yung affiliate. But again, meron pa yung mga deduction, meron pa yung mga tax na i-less si Shopee kapag po sahuran time na. Okay? So, sa mga susunod na topic na pag-uusapan natin, tuwing kailan pa sumasahod, tuwing kailan po yung validation ng mga valid na produkto na nabili, na hindi na return, di ba? Later, pag-usapan natin yan. Pero mag-focus muna tayo dito sa affiliate partnership. Ngayon guys, meron pong mga creator na after nilang malink ang kanilang Facebook account dito sa affiliate partnership, nagkaroon sila guys ng ban account sa Shopee. Pwede pong maban yung ating Shopee account or pwedeng ma-remove tayo sa affiliate bilang partner ni Shopee. Okay? So, ito po yung isang example. Ayan, pakita ko lang sa inyo. Ayan po, sabi dito ng anonymous participant na nag-post regarding dito sa kanyang na-encounter na permanently ban. Pa-help naman po, may pag-asa pa po kaya to, please naman po pa-help. So, wala siya dito nilagay na pangalan. So, ito po yung isang pwede natin ma-encounter kapag po tayo ay affiliate na dito sa Shopee. Pwede maban po yung ating account. Kung babasahin po natin yung conversation o yung comment section dito, marami pong mga comment na related kung bakit. Ayan, inop na pala. The admin has temporary turn off commenting. Ayan, hindi na natin mababasa yung ibang comment niya. Pero ganun pa man, yung iba wala na, pero ito na lang yung natira. Check natin, click natin sa all. All comments. So, same tayo. Sabi dito, ano view nyo? Ayan, ano pa ba? Sabi dito, permanent ban na yan, wala nang magagawa dyan. Ba't kasi hindi nagbabasa ng guidelines bago mag-upload? So, darating po tayo dyan. Wait lang guys. Okay, pag-uusapan po natin yan mamaya. Next naman is, saan po yung makikita yung health status? Sa setting po yan. Wala nang pag-asa, mas okay raw is temporary lang kasi pag wala ng violation, unti-unting bumababa yung points. Tama po yun. Mas okay temporary or hindi totally ban. Kasi yung temporary guys, merong cooling period yan. Every quarter ata bumababa. Nagiging back to zero or healthy ulit yung account. Okay? Meron pa pong chance yan. Try nyo pong pumunta sa appeal. So kung ma-appeal, pwede namang bumalik. Pero kung napatunayan ni Shopee, di ba? Admin or ni Shopee mismo, possible kung napatunayang meron paglabag, possible hindi na yung mababalik. So, eto pa yung isa, anonymous participant din yung sumagot. Sabi dito, nakaw pa more, na-report ka ng may-ari ng TikTok video na kinuha mo. Mas madaling ma-approve ang reklamo pag
ang nakaw ay galing sa TikTok. Okay. Sa mga susunod na video guys, i-share ko din kung paano ba tayo magre-report ng mga participant na yan or affiliate partner din ni Shopee na kumukuha or nagnanakaw ng video natin at ilalagay sa Shopee o sa Orange app para po kumita sila doon nang wala silang paghihirap, 'di ba? Ko-commission na lang sila. So posible ganito 'yung nangyari diyan kay Naban. Okay? Ilang beses na ako nag-report sa Shopee regarding po sa mga video ko na ina-upload sa Shopee. Actually, hindi lang naman ako. Maraming mga TikTok affiliate din na yung mga video nila is dina-download and then pinopost sa Shopee. Dahil nga affiliate sila doon, kapag po nag-viral yung mga content and posible talaga mag-viral kasi yung mga pinipili nila mismo na ilagay dyan sa Shopee or sa Orange app is yung mga viral content din. Mostly yung mga content na ginawa ko sa TikTok ay nakita ko na lang bigla doon sa Shopee na without my consent or my knowledge na pinost nila at sila ay kumikita doon. Buti na lang guys, nakita ko din talaga. Ayun, ni-report ko and sana 'di ba mabilis yung action ni Shopee. I-take down kaagad yung account kasi nga 'di ba kumikita sila na hindi nila sariling video at hindi sila naghirap sa video na 'yon. And ang worst pa doon, merong mga feedback from Shopee pupunta sa TikTok tapos magko-comment ng negative words related sa experience nila doon sa seller, 'di ba? So 'yun. Sa mga next na upload natin pag-uusapan natin 'yan. So pwede po talaga yan guys maban kapag po napatunayan ni Shopee na yung ating paglabag ay 'di ba tunay o 'di ba 'yun wala na talagang pag-asa. Ayan, nagiging ito temporary lang itong isa pero yung isa guys permanently ban. Okay, so may pag-asa pa to pero kapag mga ganto ng kabibigat wala na yan guys. For sure kasi basahin natin yung terms and condition no ng affiliate program. Ito po yan. So medyo mahaba po ito. But don't worry guys. Para po mabasa nyo personal at maunawaan nyo personal din, lalong-lalo na kung kayo po ay magsisimula pa lang bilang affiliate partner, hindi lang po sa Facebook, sa Shopee, or sa TikTok, or dito sa YouTube, meron din siyang affiliate partner ni Shopee. Okay? So marami talagang ways to earn ngayon sa social media compared before. Pwede tayong kumita sa ads, pwedeng kumita sa subscription, sa stars, at sa mga virtual gifts, di ba? Pero ngayon, sa mga produkto na ino-offer natin online, is pwede rin tayong kumita via commission. So, basahin nyo po itong Shopee Affiliate Program, terms and condition. Medyo mahaba ito guys, pero kung kayo po ay desidido na maunawaan yung mga dapat at hindi dapat natin gawin while tayo ay under affiliate dito sa Shopee or sa Lazada or Ecomobi, make it sure, basahin nyo. Kasi nga, mahirap na kapag umabot po tayo sa permanently ban. Katulad nito. Ayun, nung ating nakitang post regarding dito. Okay, wag naman sana guys umabot sa ganyan. Pero etong video na to guys is makakatulong para maiwasan natin. Or kung meron kayong mga kakilala na affiliate, no, maging aware dapat sila na pwedeng ma-permanently ban. So, sayang yung commission, lalong-lalo na kung malaki. Meron ako nakita, guys, nag-generate siya ng over 400, almost 500,000 ng ilang buwan dahil nga po sa mga video na ina-upload niya sa Facebook. Ilalagay na dun yung Facebook video, tapos hindi naman sa kanya yung mismo, magbabiral at maraming magkiklik sa Shopee. Then, talagang kikita kasi ang dami nag-click eh. At ito pa kasi ang kagandahan sa Shopee. Meron po yan tinatawag na cookies. Yung cookies or yung link na generate natin under ng ating Shopee account is meron siyang cookie period. Yung cookie period na yan guys, for example, ako po is prospect tapos naging buyer. So, na-click ko yung link. So, sample na-click ko yung link ngayong araw pero hindi pa ako bibili ngayon. Sa susunod na araw pa, so usually ang cookie period is 15 or 30 days. Kung hindi ako bibili ngayon at sa susunod na araw, once na clinic ko yung link na yon at bumili ko sa mga susunod na araw, is meron pa rin commission yon. Mababa na siya compared dun sa actual na possible nung that time kayo nag-click, 'di ba? Or kung ibang produkto yung binili, meron pa rin bang commission?
basta naklik yung link, yes guys, pwede pa rin kayo magkakaroon ng commission. Basta naklik yung link nyo doon at na-direct yung buyer doon sa Shopee app, tapos nag-purchase siya na hindi naman produkto na ino-offer mo, at link nyo yon, is pwede pa rin kayong kumita sa Shopee. Okay? So, eto po yung dapat natin basahin, yung Shopee prohibited video content. Marami po ito. Pero punta muna tayo dito. Bakit nga ba nababan yung account natin dito sa Shopee? Shopee permanent ban issue 2025. Why account get banned and how to prevent it. So, ito po is guide para po makatulong sa ating lahat na nagsisimula o nagsisimula na dito sa affiliate partnership. Pwede rin po sa Shopee or different platform affiliate program. Sabi dito, Shopee has recently taken strict action against account that repeatedly violate their video health and community guidelines. Lahat naman po ng platform natin is meron community guidelines. Many sellers and creators are now facing permanent bans because of multiple violation as shown in the screenshot. Yun, pinakita ko sa inyo yung screenshot kanina where the penalty point reach 15/15. So, kapag na-reach po natin yung 15/15 na points wherein pwede nang maban, ito po yung bandang dulo dito. Pakita ko sa inyo. Ayan. So, yung 15 points and above, permanently banned from posting video on Shopee. Posting video on Shopee or videos on Shopee video. Okay. Pag naman 12 to 14 points, temporary ban from posting videos on Shopee videos for 30 days o 1 month. Suspended kayo, hindi kayo makakapag-post or hindi kayo siguro kikita talaga dyan. So, 9 points to 11 points, temporarily banned from posting videos on Shopee video for 7 days. So, hindi kayo makakapag-post. Possible, sana yung mga kumukuha ng mga video na hindi naman sa kanila at kumikita ng komisyon, 'di ba? Sana ma-permanently ban po kayong lahat. 'Di ba? So, para ma-lesson, guys, 'di ba? 'Yun lang naman yung para sa atin, 'di ba? Sana win-win lang tayo. Mahirap kasi 'di ba na nagpo-post tayo ng mga content na hindi naman pala sa atin tas magko-commission tayo doon. Pwede siguro kung posting lang sa Facebook, pero kung mga posting sa affiliate tapos kikita kayo doon, siguro pwede naman kayong kumita, pero ang worst, babagsak pa rin sa inyo kasi nga pwede kayong maban. Okay? So, 6 to 8 point, ito naman is 3 days suspension. Hindi kayo makapag-post ng video kay Shopee. Or 0 to 5 points, no action will be taken. Parang ano lang yan, warning. Okay? Sabi dito, take note, earning 15 penalty points from a single violation is considered a serious offense and Shopee may immediately or permanently suspend the user account. So, take note of this, guys. Okay? Para malinaw. Ngayon, balik tayo dito. So, this means your account video posting access is permanently restricted. So, hindi kayo makakapag-post ng video, affecting also your sales or your commission, your promotions, and also your visibility on the platform. But why is this happening? So, bakit nangyayari po ito? It's mainly due to, number 1, tatlo po ito, repeatedly policy violations, like posting restricted or non-compliant content or goods or services. Bawal po yan kay Shopee or sa any related na mga platform, di ba? Number 2, for video health status caused by multiple warnings na ini-ignore nyo lang. Like for example, unoriginal content, di ba? Copyright issue. Yan po yung mga natanggap ng mga ni-report ko na tawag dito, na affiliate sa Shopee na kumuha ng mga video ko, guys. So, alam ko, sana mapanood nyo to, di ba? So, huwag nyo na ulitin yan, guys, kasi mape-permanently ban kayo, ma-hold yung commission nyo, or pwedeng ma-forfeit yung commission po ninyo. Number 3, failure to follow Shopee community and content guidelines. So, take note of that, mga boss, mga affiliate or co-affiliate natin dyan. Okay? The good news, you can prevent suspension or permanently bans by following these best practices. So, nag-ready po tayo ng mga best practices and tips para naman po, 'di ba, maiwasan natin lalo-lalo na kung wala pa kayong idea or newbie or magsisimula pa lang kayo dito sa Shopee Affiliate Program.
Tip number 1, always review Shopee community guidelines. As you can see, ayan nga po sa ating screen. Basahin nyo po yan. Kung hindi nyo mababasa ngayon, i-copy nyo yung link or i-click nyo yung link tapos i-bookmark nyo. Ayan, basahin nyo yan kapag meron kayong spare time. Okay? So, dapat alam natin yung allow and what's not before uploading any content. Yung mga do's and don't dito sa Shopee. Okay? Number 2, misleading content. So, don't post videos that exaggerate products, make false claim, or use clickbait that can lead or mislead the buyers. Okay? So, wag po natin gagawin yun, yung exaggerated. 'Di ba? Kung ano lang yung review natin sa produkto, kung paano siya nagpa-function, ano yung benefit and advantage ng produkto na ino-offer or pino-promote nyo, yun lang po muna ang i-share nyo. Wag po yung yung OA masyado, yung pagpo-promote natin or yung masyadong pushy, di ba? Mahirap po yun. Baka magkaroon tayo ng violation. Okay? So, number 3, use original and compliant videos. Oh, yan ang sinasabi sa inyo. Original dapat, guys. Kahit sabihin nyo, gumawa kayo ng page sa Facebook, tapos mag-upload kayo ng mga unoriginal content, for sure, wag lang sana makita ng owner ng Facebook or ng TikTok, no, yung video nila na makikita diyan sa Orange app. For sure, mabigat po yung violation na makukuha nyo. Permanently ban, pati po yung pangalan mismo dun sa affiliate partner is affected. So, possible maban kayo sa Shopee. Pero pwede pa rin kayong umorder. Yun nga lang, din na kayo magiging affiliate. So, sayang, guys. Okay? Avoid copyrighted music. O, ito. Stolen clips or content plug for inappropriate visual. So, yung mga sensitive na mga pag-o-offer ng produkto, di ba? Merong mga damit, merong mga produkto, mga services, medicine na pinopromote dyan. Pag po na-detect po yan ni Shopee or may nag-report, possible, maban din po tayo sa platform. Number 4, maintain good video health. Monitor your penalty regularly. So, palagi nyo pong i-check yung inyong health status ng inyong Shopee. So, saan sa makikita? Punta kayo sa Shopee. Ayan, andito tayo sa Facebook. So, ito yung Shopee account natin. Punta kayo dito sa may tawag dito, affiliate program. Tama ba ako? Hindi ata dyan. Wait lang, guys. Wait lang. Pakita ko muna sa inyo, guys, para magkaroon kayo ng idea. So, nag-generate po tayo mula nung nag-start tayo dito kay Shopee nung June. Included na yung mga bonus from Shopee. Meron tayong 47,656 pesos. At ito, guys, good news. I-share ko lang sa inyo. Legit po yan, Pumapasok po yung commission as long na wala po yung irregularities, wala po yung mga unoriginal na detect na pag-link or yung mga clickbait, no? Yung mga clickbait links na yan na nakabenta nga pero hindi naman sa inyong video, possible matagal po yan. Magpe-pending po yan. Under evaluation or validation po yung mga kinikita dito sa Shopee. So, nag-generate tayo, guys, ng 9,594 pesos, 0.32. Actually, ilang buwan. Actually, ayan, August. Yung commission completed time natin is August 18 to August 24. Na-validate ito, 1 week din, August 25 to August 31. Tapos, guys, pumasok siya kahapon dito sa ating AUB account. Pakita ko sa inyo yung text message. Ayan, guys, text message po yan. Ayan, nag-scroll up yan. From AUB, ayan, September 22. Nung Monday pala ito, Monday, 1:19 p.m. So, naka-receive tayo ng 9,594. So, less na po dyan yung tax. Galing po sa Citibank. Under po siya ng Shopee Philippines Incorporated via Pesonet. Okay? So, legit po yan, guys. So, 9,594. So, sakto naman siya. 9,594. So, less na po dito yung tax. May tax po yan, guys. Kaya kailangan po dyan ng BIR 2303 form pag po kayo is magjo-join bilang affiliate partner dito sa Shopee. Okay, so meron pa tayong mga pending August 25 to August 31. So, possible next week po yan ma-paid. Okay, so at least meron pa rin tayong mga incoming. Pero yung iba, guys, nagja-generate talaga, guys, ng 6 digit per month dito sa Shopee bilang affiliate. Okay?
So, kung i-check natin yung ating yung status ng Shopee account natin, punta lang tayo dito sa See All. Alam ko dito yun. Ayan, okay. Tapos dito sa my live stream. Tapos manage violation. So, dapat wala po yung nakamark dito na recent violation. So, ganyan po siya i-check. Okay? So, number 5, engage responsibly. Avoid spammy behavior like excessive posting, fake reviews, or violating promotional rules. Andito po yung promotional rules natin. So, basahin nyo po ito. Medyo marami. Siguro sa susunod na video, pwede natin yung pag-usapan isa-isa. Pero itatry po natin yung best natin para magawan po ng content. So, sabi dito, best practice advice, always think long term. Huwag po tayong mag-shortcut dito. Lalong-lalo na sa mga, di ba, newbie. So, wag natin kayahin yung iba na talagang kumita nga. Yun nga lang, hindi nila makuha yung commission nila dahil under yan ng evaluation at ng validation dito sa Shopee. So, don't reach your account with shortcuts. A ban account means lost trust, lost sale, and lost opportunities. Stick to quality, compliance, and authenticity. So, maraming salamat sa panonood and hopefully guys, i-share nyo tong video na to sa mga fellow affiliates sa Shopee or kung mayroon kayong mga kilala na mga nag-affiliate na. So, i-share nyo para aware sila. Baka ma-permanent ban yung kanilang account. At sa mga susunod na video, guys, itatakil pa natin yung mga bawal at hindi dapat at yung guide para maiwasan natin itong mga ganitong restrictions or violation. Maraming salamat kung nakatulong itong video na to. Don't forget to subscribe. I-click nyo din yung bell notification dyan para every time na mag-upload tayo dito regarding sa Shopee, Facebook, TikTok, at marami pang pag-uusapan natin. Kaya, i-click nyo yan at mag-subscribe na kayo. Maraming salamat. Magkita-kita tayo sa next video. Bye-bye.